Muling nagka-deadlock ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran at isinara ulit ang Strait of Hormuz sa gitnang silangan. Iyan ang opisyal na pahayag ng Tehran na inakusahan si Donald Trump ng paglabag sa ilang kasunduan. Ilang minuto lang ang nakalipas na pag-alaman na nagpaputok ang mga militante ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps sa isang barkong dumadaan sa Strait of Hormuz na nagpapakita na ito ay talagang sarado. Mas mainam na huwag labagin ang pagbabawal. Bukod pa rito, napag-alaman na mahigit 20 oil tanker ang agad na nag-ikot at nagsimulang lumayo mula sa Strait of Hormuz. Kahit pa dati ay tiniyak ng White House na kanilang poprotektahan ng kaligtasan ng lugar na ito. Bukod dito, sa Iran ay inakusahan si Donald Trump ng pagsisinungaling at mariin nilang tinutulan ang plano nitong ilabas ang enriched uranium patungong Estados Unidos. Pinabulaanan sa Tehran ang sinabi ni Donald Trump ukol sa enriched uranium. Sabi nila, nagsisinungaling si Trump at hinding-hindi ilalabas ng Iran ang enriched uranium lalo na sa mga Amerikano. Bagamat sa parehong panahon, lumabas ang impormasyon na handa ang China na angkinin o pababain ang antas ng enrichment ng highly enriched uranium na itinatago ng Iran sa kanilang teritoryo. Kasabay nito, pinalawig ng Estados Unidos ng Amerika ang pag-alis ng mga parusa laban sa langis ng Rusya at ginawa nila ito sa huling sandali. Kahapon, sinabi ni Scott Bessent, kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, na hindi nila palalawigin ang pag-alis ng mga parusa. Ipinapahiwatig nito na malamang ay lalala pa ang tensyon sa gitnang silangan na yon dahil pinalawig ang pag-alis ng mga parusa laban sa langis ng Rusya hanggang Mayo 16. At sa gitna nito, si Donald Trump mismo ay nagsabi ngayon na may magagandang balita siya, medyo magandang balita tungkol sa mga negosasyon nila sa Iran. Sinabi niyang umaasa siyang magkakasundo. Kasunduan sa 1 o 2 araw kahit hindi naman ipinapakita ng Iran na nais talaga nilang makipagkasundo. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Sige, magsimula tayo sa pahayag ni Donald Trump na talada namang hindi tugma sa kung ano ang nangyayari sa realidad. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na may magagandang balita sa negosasyon sa Iran, ngunit nagbabala na maaring matapos ang tigil putukan ng walang kasunduan. CP: Maganda ang takbo ng mga bagay sa gitnang silangan kasama ang Iran. Nakipag-usap kami buong weekend at umaasa akong magiging maayos ang lahat. Marami sa mga isyong ito ay napag-usapan at napagkasunduan na. Binigyang diin niya na pangunahing kondisyon ng Estados Unidos ang pagtanggi ng Iran sa sandatang nuklear. Ang pinakamahalaga ay hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Hindi dapat payagan ang Iran na magkaroon ng sandatang nuklear at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sinabi rin ni Trump na kung walang kasunduan, maaaring umatras ang US sa tigil putukan at ituloy ang presyon, tulad ng pagharang sa mga pantalan ng Iran. Sinabi ni Trump na posibleng mag-usap ng direkta ang US at Iran na yung weekend. Ngunit, gaya ng lumalabas, maaari ng tahasang pagdudahan ang pagiging makatotohanan ng mga ganitong plano. Sinabi ko na ang direktang pag-uusap ay planong gawin noong Huwebes, tapos inilipat sa Biyernes at weekend. Sabado ngayon at tila hindi pa rin tayo papalapit sa sandali ngayon sa gitnang silangan. At sa gitna ng mga mapagmalaking pahayag ni Donald Trump, ang sitwasyon sa paligid ng Strait of Hormuz ay nagsimulang lalong tumindi. Nagpatupad ang Iran ng higpit sa transit at inakusahan ng Estados Unidos ng paglabag. Ayon sa kinatawan ng sentral na himpilan ng organisasyong Iranian na Khatam al-Anbiya, ang transit sa kipot ng Hormuz ay bumalik na sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng militar. Ibig sabihin nito ay ganap nang isinara ang kipot ng Hormuz kahit nakahapon lang ay binuksan ito ng mga Iranian. Ipinaliwanag ng Iran na ang desisyong ito ay dahil sa mga aksyon ng Estados Unidos, lalo na ang blokadang pandagat na sa Tehran ay tinawag na pamimirata. Magbibigay sila ng CP mula sa Operational Command ng Sandatahang Lakas ng Iran. Dahil dito, ang kontrol sa kipot ng Hormuz ay bumalik sa dating kalagayan at ang estratehikong daang tubig na ito ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala at kontrol ng Sandatahang Lakas. Hanggang sa maibalik ng Estados Unidos ang ganap na kalayaan sa paglalayag para sa mga barko mula Iran patungo sa destinasyon at mula sa destinasyon pabalik ng Iran. Mananatiling mahigpit ang kontrol sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz sa dating kalagayan.
Dito ko na isabihin na, oo, totoo nga. Matapos ideklarang bukas ang kipot ng Hormuz ng mga Iranian, sinabi ni Trump na hindi nila aalisin ang kanilang pagharang. Hinaharang pa rin nila ang mga daungan at baybayin ng Iran. Ibinunyak ni Ibrahim Azizi, tagapangulo ng Komite sa Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas ng Parlamento ng Iran, na muling isinara ang kipot ng Hormuz at sinisi ang Estados Unidos sa nangyari. CP: Nagbabala kami, ngunit hindi ninyo ito pinansin. Ngayon, mag-enjoy kayo sa pagbabalik ng kipot ng Hormuz sa dati. At pagkatapos nito, nalaman na hindi lang basta nagdeklara ang mga Iranian, kundi ipinapakita na nila sa gawa na talagang hinaharang nila ulit ang kipot ng Hormuz. Iniulat ng Reuters na nagpaputok ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa isang tanker sa kipot ng Hormuz. Sa barkong nasa humigit kumulang 20 nautikal na milya sa hilagang silangan ng Oman, nilapitan ito ng 2 bangka ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon at nagpaputok sila. Kaagad pagkatapos nito, mga 20 barko ang nagsimulang umikot pabalik at umalis papunta sa Oman matapos ang pahayag ng Iran tungkol sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, agad na pinatunayan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang kanilang mga salita sa pamamagitan ng aksyon. Bukod pa rito, matindi ring sinagot ng Iran si Trump ngayon tungkol sa kanyang plano na ilipat ang pinayamang uranium sa Estados Unidos. Paalala ko lang, kahapon malakas niyang sinabi na pumayag ang mga Iranian na kunin ng mga Amerikano lahat ng pinayamang uranium. Doon, medyo padrama niyang ikinuwento ulit na kailangan daw ng malalaking eskabador para sirain ng mga imbakan, kunin mula roon ang nuclear-enriched uranium at dalhin ito sa Amerika. Ayan, opisyal nang itinanggi ng Iran ang sinabi ni Donald Trump na magbibigay sila ng nuclear na materyales sa Estados Unidos. Sinabi ni Esmail Bagay, pinuno ng diplomasya ng Iran, na hindi pinag-uusapan ang paglilipat ng uranium. Tinawag ng opisyal ang mga salita ni Trump na pagtatangkang ipasa ang gusto niya bilang katotohanan. Hindi papasa ng Iran ang pinayamang uranium kahit saan at hindi naging opsyon na ipadala ito sa Estados Unidos. Habang nagsasalita sa Arizona, sinabi ni Trump na plano niyang ilabas ang pinayamang uranium ng Iran gamit ang excavator. Laging tinatawag ng Amerikanong presidente ang uranium na nuclear panel. Matapos ang pag-atake ng Washington sa Isfahan, Natanz at Fordow noong Hunyo ng taong 2025. Ayan, at kahapon sinabi ni Trump sa meeting, paano natin makukuha ang nuclear dust? Makukuha natin ito kasamang Iran gamit ang maraming excavator. At ilalabas natin ang mga nuclear na materyales papuntang Estados Unidos. Walang makukuhang pera ang Tehran kapalit nito at hindi rin inaalis ang posibilidad ng digmaan kung masira ang kasunduan sa Iran. Tungkol sa nuclear na armas at enriched uranium, may isa pang balita dito. Partikular, iniulat ng Associated Press na handa ang China na kunin ito sa kanilang pag-aari o babaan ang enrichment level ng highly enriched uranium na itinatago ng Iran sa kanilang teritoryo. Ayon sa source, ang pinag-uusapan ay humigit kumulang 450 kilo ng highly enriched uranium. Ayon kay Trump, ang material na ito ang dapat alisin mula sa Iran bilang bahagi ng anumang kasunduan sa pagtigil ng digmaan. Sa ngayon, iniimbak ang uranium sa ilalim ng mga nasirang nuclear facility. Noon, nais ni Trump na ang Amerika ang kumuha ng material na ito. Gayunpaman, nagpapahiwatig ang Beijing na handa itong sumali at kunin ang material na ito kung hihilingin ito ng Tehran at Washington. Ngayon, may 2 opsyon na inaalok mismo ng China. Dalhin ang highly enriched uranium sa kanilang teritoryo o palabnawin ito roon hanggang sa antas na akma sa sibilyang gamit. Maaring ito ang kompromiso. Muling bubuksan nito ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. At dito, ipapaalala ko na noong 2015 sa ilalim ng Joint Comprehensive Plan of Action na nilagdaan ni Obama, inilipat na ng Iran ang kanilang low-enriched uranium. Noon, humigit kumulang 11,000 kilo ang ipinadala sa Russia upang matupad ang mga kondisyon ng nuclear deal. Ayan. Ngayon, mukhang kaya ng China ang ganitong papel. At sa ganitong kalagayan, may lahat ng palatandaan na, sa kasamaang palad, malabong magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa malapit na hinaharap. Pati mga Amerikano na mismo ang nagsasabi nito.
Ang totoo niyan, ngayong araw ay naglabas ang Office of Foreign Assets Control ng US Department of the Treasury ng isang general license na nagpapahintulot sa mga operasyon na may kinalaman sa pagbebenta, paghahatid at pagdiskarga ng langis at produktong petrolyo ng Russia. Pagkakarga na ikinarga sa mga barko pagsapit ng Abril 17, 2026. Ang lisensya ay epektibo hanggang alas 2 ng tanghali Eastern Time sa Mayo 16, 2026. Pinalitan nito ang naunang lisensya na epektibo mula Marso 11 hanggang Abril 11. Sakop ng pahintulot ang mga transaksyong kailangan sa pagbebenta, paghatid o pagbaba ng langis at produktong petrolyo mula Russia. Kasama rito ang ligtas na pagdaong at pag-angkla ng mga barko, pagbibigay ng kalusugan at kaligtasan ng tripulante, agarang pagkukumpuni at mga gawaing pangkalikasan, mga serbisyo sa pamamahala ng barko, pagkuha ng tripulante, pagbubunker, paggabay ng piloto, pagrerehistro, seguro, pag-uuri at pagsagip. Sa madaling salita, tuluyan nilang ibinalik ang ganap na pagtanggal ng mga parusa laban sa langis ng Rusya. Nadyabang ngayon si Kirill Dmitriev, kinatawan ni Putin, na humigit kumulang 100 milyong bariles ng langis ng Rusya ang muli nilang naibebenta sa mataas na presyo. Paalala lang, kahapon mismong publikong sinabi ng kalihim ng pananalapi ng US na si Scott Bessent na hindi kailangang ipagpatuloy ang pag-alis ng mga parusa sa langis ng Rusya dahil papalapit na sila sa isang mapayapang kasunduan sa Iran. At kung ngayon ay bigla silang maglalabas ng bagong lisensya, ibig sabihin nito ay malamang na nauwi sa kabiguan ang mga negosasyon at sa pinakamababa ay maaaring mauwi sa deadlock. Hanggang Mayo 16, binibigyan pa ng mga Amerikano ang sarili nila ng isa pang pagkakataon dahil alam nilang malamang na maisara ang kipot ng Hormuz at mahinto ang paglabas ng langis kaya kailangan nilang maglabas ng ibang langis sa merkado. Dito ko tatapusin. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang episode. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kailangan ng aking trabaho at gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad. May bayad na sponsorship, subscription sa mga link at detalye sa video description o QR code sa inyong screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.